happy when they're away from home. So tinatawagan ko na po si Coach Noemi Velasco. Yes, Take good it away. morning. Thank you, Coach Jane. Mag-share lang po ako ng aking slides. Ayan, okay. So good morning po sa lahat. Welcome po sa mga lalo na sa first timers natin, tsaka yung mga nasa ating FB Live ngayon. Welcome po sa ating Virtual Nutrition Club and keep on joining and sharing. Ay, napunta sa dulo. Sandali lang po. Okay. Ayan. So, bago ako magsimula, tanungin ko lang po, kung sino po ba dito yung mga nanay sa ating ngayon, sa ating VNC, please type 1. Yan, sige. Yung mga nanay po, ito, makinig po kayong mabuti, especially yung mga may mga teenagers na anak. But before I start, let me share my story. I'm Coach Noemi Velasco po, 57 years old. Nanay po ako ng 9 na bata. So mga teenagers at meron namang adults na. So we met Herbalife dahil kailangan kong magbawas ng timbang. Nasabihan ako ng doktor, you need to lose weight to feel great. So talagang hirap na hirap ang pakiramdam ko sa 187 pounds na to. Palaging mainit ang ulo, palaging nahihilo, hindi maintindihan ano ba, bakit, ano nangyayari. So yung pala naman, kailangan ko ayusin yung aking pagkain. Salamat sa Diyos, dumating yung aking sponsor, si Robert Jimenez. Sabi niya, ate, ito makakatulong sa'yo, magbawas ng timbang, hindi ka magugutom. So yung shake na dala-dala niya, tinry po namin yon, ininom namin every morning. Ang nangyari po, sa first week, I lost 5 pounds. And as of today, I already lost 40 pounds. I feel great sa age ko na 57 years old. Wala po ako ibang ininom kundi yung ating mga Herbalife supplements, lahat po ng tablets and aloe shakes. Senior ko rin po sa aking pamilya, sa aking mga magulang at mga anak, lahat sila yan pong iniinom. Kaya all my kids are doing great in school. Hindi ako nahirapan, mag-online classes sila. At ang pinakamaganda po dito sa ating community, hindi lang po tayo natuturuan maging healthy, we also grow. Hindi lang po we get healthier, we grow spiritually, lalo na every Sunday. So keep on joining us on Sundays. Spiritually, physically, nag-grow tayo ng mas maganda. Pati pamilya, community natin, sa paligid natin, natutulungan natin. Ang maganda rin po dito, hindi lang po tayo naka-confine dito sa ating bansa, nakakalabas po tayo ng bansa kasi nung pong ako nagkaroon ng resulta, nakita ko marami natutulungan. So nag-share lang po na nag-share sa dami na akin na share, na-reach po namin yung 50% na level. So meron palang ganun, akala ko magiging healthy lang kaming mag-anak. Na-reach namin yung 50%, na-qualify namin yung mga trainees, maraming amazing trainees, hindi lang po sa Pilipinas, meron din po sa abroad. So yung pong mga trainees, katulad ng darating na January, biggest event sa Pilipinas po, yung Spectacular, don't forget. Lahat po ng mga magagandang results, makikita nyo doon mga personalities behind this amazing Herbalife company, nandun po. And also yung ating extravaganza, tanongin nyo po yung nag-invite sa inyo, paano kayo makaka-join doon. At ang pinakamaganda, hindi ko inaasahan, akala ko healthy lang. Yung pala, hindi lang katawan ang pa-healthy, even financially magiging healthy tayo dito because of constant sharing. Palagi lang po, kahit saan ako magpunta, nagpukwento lang ako ng resulta ng aming naramdaman na mag-anak. Maraming nag-interesado. So naituro namin yung Herbalife sa kanila, tinulungan namin sila maging healthy din. Yung po, natulungan po kami financially. Herbalife have been supporting all our needs for more than 10 years na po. Sa malaking pamilyang katulad namin, ito lang po sumusuporta sa amin. So, ini-invite ko po kayo lahat, keep on sharing para naman po makita nyo po yung napaka-amazing result. Okay, let's proceed. Ang topic po natin today is how to keep teens healthy when they are away from home. So yung may mga anak dyan na teenagers, take note po. Ito po ay sinulat ni Susan Bowerman. Siya po yung ating Senior Director Worldwide Nutrition Education and Training ng Herbalife. Okay. Sabi ni Susan Bowerman po, ano daw po, yung mga magulang, tayo, gustong-gusto natin sila mabigyan ng mga healthy foods, di po ba? Gusto natin silang pakainin ng magagandang pagkain, mga gulay, ganyan. Pero,
ang mga pagkain na ito ay hindi naman tayo, maraming magulang may challenge sa pagbibigay ng mga ganyang pagkain sa mga anak. Bakit? Kasi sa panahon po natin, ito ay dahil sa napakadali po yung access sa mga junk foods. Di po ba? Lalo na ngayon sa panahon natin, yung mga cellphone, isang pindot lang nila, nakaka-order sila. So even if hindi natin sila, hindi tayo bumibili, mga bata, madali sila, may access sila. Pangalawa, yung busy social schedules ng mga bata, madali silang makakuha din ng mga pagkain na to. Kasi nga, tulad yung mga nasa games, nasa labas sila, hindi man nila gusto, may mga nagsiserve, may nagbibigay sa kanila. Peer pressure. So yung mga kabataan sa school, naggagaya-gaya, oy, ito yung may bagong bukas dyan na burger na malaking-malaki, alika, kumain tayo, yung mga ganyan. So kailangan tayong mga magulang, tayo ang magturo sa kanila ng value of good nutrition. We are blessed, meron tayo ng virtual nutrition club. Matutulungan natin sila at madali nating matuturuan kung paano ba nila aayusin yung pagkain. And also, sabi ni Susan Bowerman, meron siyang senior sa atin, mga practices daw na pag sinimula natin ngayon, in the future, yung ating mga anak, talaga namang sila yung magre-reap ng reward. Magkakaroon sila ng healthy eating habits kahit saan sila magpunta, kahit anong oras. So number 1 daw, sabi ni Susan Bowerman, please take note, sabi daw, set a good example. So ito palagi kong sinasabi, di ba? Sabi nga nila, monkey see, monkey do. Lalo na sa pamilya, kung anong kinakain ng magulang, kinakain ng mga anak. So kung ikaw, hindi ka kumakain ng ampalaya, for sure, ang anak mo hindi kakain ng ampalaya, di ba? So kailangan, yung kinuluto natin, sineserve natin na healthy foods, dapat makita nila na ating kinakain. Itong ating aloe shake, nakikita niyo po sa picture, yan po yung aking bunso. So yan po, for more than 10 years, yan na rin po yung almusal ng anak ko sa umaga. Wala akong problema sa umaga pagpapasok ng mga anak ko. Hindi ko kailangang gumising na maagang-maaga para mag-isa, para magsaing at magluto ng kung ano-ano pa. Dahil sila po nagkukusa na. Kahit sila na lang mag-isa, marunong na sila magtimpla ng ating shake. Okay. So kailangan pong ganyan ang gawin natin, lalo na doon sa mga anak na maliliit pa. Number 2, teach them to make smart fast food choices. So hindi po lahat ng oras ang mga anak natin kasama natin sa bahay. Pag lumalabas sila, kailangan natin silang maturuan. At hindi rin po maiwasan talaga namang sa buong paligid, di ba? Kahit saan ka pumunta, kaliwa kanan, puro puro fast foods ang nakikita natin. So kailangan maturuan natin sila. Katulad nito, pag pumasok sa isang fast food chain na may mga burgers na sinesave, ganyan. So, nakikita po natin ngayon kasi aware na po din sila sa pag-shift ng mga tao sa healthy lifestyle. Kaya nagsiserve na rin sila ng better choice. Kumbaga, kesa kumain sila ng malaking-malaking beef burger na to, meron silang mga sineserve na chicken ang palaman. So, though we are not promoting this one, pero sa mga anak natin, kailangang maturuan natin silang maging wise, di ba? Meron ng mga nagsiserve ng mga full vegetable burger na made of soya. So, kung meron ganun, piliin natin yung mas healthy na option. Yung kung may mga fries, piliin yung mas maliit na serving, huwag yung malaking-malaking serving. And it is always best to have plain water kaysa yung mga carbonated drinks o soda na punong-puno ng sugar. Number 3 daw, bigyan sila ng options sa school. 'Di ba? Yung mga bata, 'di ba meron silang uso ngayon yung mga vending machine sa loob ng school, hinuhulugan lang ng pera, makakabili sila ng pagkain. Pero usually, ano ba yung nasa vending machine natin? Kadalasan yung nasa vending machine, mga junk food, soft drinks, yung mga chichirya. So, hindi rin maganda. Ngayon, kung pwede natin silang mapagpaunan, mas maganda, di ba? Kung sa cafeteria nila, may healthy option, turuan natin sila kung ano yung dapat kainin. Lalo na katulad sa sample, merong konting gulay, may kasamang protein na isda, mas maganda. Kesa yung mga hotdogs and pizza. So, pag palaging ganyan, masasanay na sila at hindi sila maghahanap ng kanilang mga unhealthy foods. Number 4, para lalong mas maiwasan, send them to school with a healthy lunch. Sabi ng ganon. Coach, magluluto pa ako sa umaga.
So kung ayaw mong magluto sa umaga, bigyan sila ng mas healthy. Ito yung ating ginagawang mga shakes natin. At marami po tayong mga recipe kung saan mai-incorporate natin yung ating Herbalife F1 shake para maging baon ng mga anak natin. Kasi yung pong mga shake natin na yun, biruin mo, grabing healthy meal na yun. Dami na, 21 vitamins and minerals, pero niluluto ba natin? Kumusta? Ano bang meron kaya, di ba? Sapat ba yung protina para sa bata? Number 5, get them involved in meals. So, hayaan natin, lalo na ako pag Saturdays, gano'n, Saturdays, Sundays, pinababayaan ko silang mag-experiment sa kusina. Nagluluto sila, kung anong gusto nila, na makikita nilang pwede nilang lutuin doon. Hindi ako nag-order sa labas o ng mga pagkain para matuto sila at masanay sila how to cook the healthy way. Sa Nutrition Club, yung mga anak ko, pinapabayaan ko rin sila, katulad ng daan dyan, anak ko yan, marunong na sila maggawa ng shake. Kaya hindi ko problema kung ano ba yung kakain nila whenever may mga trainings, lalo whole day wala ako, marunong na silang magluto. I just always make sure na sa refrigerator merong mga lulutuin na healthy. Kasi hindi na ako rin bumibili ng mga unhealthy food na maari nilang gawin. Kunyari, kung bibili ka ng hotdog, bacon, maglalagay ka sa ref mo, for sure, yun ang kakainin nila. Pero if you will put good food sa ref mo, yun ang kanilang kakainin. And huwag kalilimutan, huwag mawawala ng ating Herbalife shakes and also as the supplements. Okay. Number 6, sabi niya, explain the need for high-octane fuel. So, ano ba yung high octane? Pag naisip, nandito natin yung octane, ang naaalala ko, kotse, sasakyan, di ba? Yung mga sasakyan, naririnig ko, may mga magandang fuel daw yan. Pag sinabing high octane premium. So, the same thing, sa mga anak natin, kailangan yan din na ibibigay natin, premium food. So, kung depende rin sa activities, katulad yan, yung anak ko na nasa picture, yan, mahilig yan mag-tennis siya. So, ang mga atleta sila. So, I always make sure, kailangan meron sila ng ating 24 or rebuild para itong mga siya, hindi sila mapapagod during their games. Bago pumasok sa school, yan din po yung iniinom nila, high octane fuel, high octane food, para hindi sila mawala ng energy sa school. Sabi nga ng bunso ko dati, pag hindi siya nag-shake, inaantok siya sa school. Kaya sila mismo sa sarili nila, na-experience nila, alam nila yung result kung walang proper nutrition. So kailangan natin na maituro sa kanila para they will feel better. Pag sila na lang mag-isa, alam nila ang gagawin, alam nila ang kakainin nila. Okay, so thank you very much for listening and I hope may na-share po ako sa inyo today. Have a great day. Back to you, Coach Jane. Ayan, thank you.